Minsan, sa Kapaskuhan, ang pinakamalalim na biyaya ay ang katahimikan. Ang ganda! Habang maingay ang paligid dahil sa Pasko, masaramdam ang kapayapaan sa puso. Isang saglit na pahinga, isang malalim na hinga, at pasasalamat sa mga simpleng bagay. A 23 ng Disyembre, dito natin sisimulan ang ating istorya. 2 araw bago ang Pasko. Simula nung nalaman ko yung palengke dito sa Luwakan, dito na kami dumidiretso. Hindi na kami wadaan doon sa mga bilihan ng mga gulay doon sa along Kenon. Kasi dito talaga is mas mura. Kasi doon parang presyong turista. So kumain nga kami, pagkatapos namin kumain, dito kami dumiretso kasi may nakita kami dito parang Tiangge. Dito lang yan sa kabilang side. Dito. Ito yung airport. Yung airport ito. Yung entrance ng airport. Dito lang siya, tatawid ka lang. Galing mo sa kainan, tumawid lang kami dito. Dito sa palengke ng Luwakan, dito mo makikita yung mga, actually tindahan na to ng lokal. Kung makikita mo dito. Ayan mismo yung palengke na nila. So dito, ang mga namimili dito is mga lokal. Nakapamili na kami, kailangan, ayan. Yun, doon sa palengke na yun, once again, mga lokal nga, mga namimili doon. Kompleto ang pagkain, kompleto ang gulay, may isda, may karne, manok, baboy, baka, meron din. So tandaan nyo, dito lang yan sa tapat ng Luwakan Airport, yun yung main.
Ay nako, natapos din sa wakas, papi. Ang ganda nung kinalabasan. Hindi ako makapaniwala na matutupad talaga to. Eto oh. Kita nyo ba? Medyo matagal namin natapos kasi syempre first time namin binuo sinet up. So medyo nangangapa pa, although tingin ko sobrang dali lang niyang i-set up kasi hinanginan lang tapos tinayo. Yun lang naman medyo matrabaho dyan, yung mga pegs. Ito, yan mga yan. Yan lang yung medyo nakakapagod. Pero napaka basic naman na bagay. Yan yung mga pole, ayan. Yan si Tita Ma'am siya. Ano masasabi mo? 4 hours? Ba't yung mga dati? Parang hindi. First time kasi. Tsaka may video eh. Oo. Patapos Hindi pa tapos talaga actually yan oh. Dahil sinadya ko yan na hindi muna tapusin. Kasi papakita ko sa inyo naman kung ano-ano yung mga ilalagay natin dyan na gamit. Ayan oh. mga bago niyang Kaya yung mga panalunan ko sa raffle. Dami akong sinalihan na raffle nung 2025 eh. Yun, gagabi na. Gusto ko na umpisahan yung setup eh. Kaso lang nakatulog nga ako. Antok. Siyempre kapag mga ganitong lakad kagabi medyo mahirap matulog kasi nag-ayos ng mga gamit. Yan. Ngayon ang kakaiba ngayon sa ragsak, nakita nyo naman yung mga past na post natin or uploads is kakaiba ngayon kasi parang hindi ako sanay na ganito karami yung tao. Ayun o, tingnan nyo dito ang dami, halos puno. And take note holiday ngayon kasi, pero hindi ko alam lahat kung lahat sila dito ay magpapasko kasi kami dito kami magpapasko talaga matagal na namin plano. Ito si Sir J. Ross. Papi. Kamusta bro? Hello Papi. Kamusta? Kakape tayo. Oo nga, ayan o. Bigyan namin kayo, ayan. Talaga yung craft niya Kaso ano tayo, tansya meter wala tayong okay lang naman, mukha namang gamay na gamay mo na talaga eh. Ano to, blend to ng Yunnan and Brazil. Okay. So, medium yung roast natin. Na-meet natin siya nung CWTC 4. Yun. Nandoon na siya and 5. Yeah. So shoutout sa mga chef. Sa mga chef. Napakaraming chef na Many to nandoon. mention. Many to mention Pero talaga. kay Boss Rael tsaka kay Chef MJ, yan. Chef Dexter, yan. Matagal tayo dito, matagal nating makakasama si Papi dito. Sabi ko sa kanila kakaibang araw tong pagpunta namin sa Ragsak kasi hindi ako sanay na ganito karami yung tao. Usually pumupunta kami dito konti lang. Normally ba konti? Bihirang hindi, ang sabi naman is talagang napupuno naman talaga to. Pero bihira akong makita yan na hanggang simula doon na puno talaga. As in, full pack sila. Kaya swabe. Saya yung Christmas ngayon. Oo, labig. Oo. Tsaka yung mga tao is, makikita mo is mga camper talaga lahat. Kasi makikita mo naman sa kung paano sila kumilos, ganun. Hindi sila, wala kang marinig na ingay. So, well-mannered naman lahat. Siguro kami lang mamaya pagka nalas. Doon may nag-video okay. Hello, yung video okay dito. Bawal yun. Bawal. Chill mo. Sige, kita kits Papi ha. Thank you. Thank you.
Pagkatapos ko naman i-set up. Kaso grabe yung lamig. Hindi ko naubos tapusin lahat talaga. Kasi ang hirap kumilos. Ayan yung nagawa ko. Ayan yung lamesa. Yan. Ang dami pang kulang dyan. Mga box wala pa. Pero may tubig na. Sobrang ginaw. Mountain junkie. Di mo naman sinabing ganito dito ngayon. Super lamig. Grabe. Papi, alas 9 ng gabi dito sa Camp Ragsak. Kung kayo ay magka-camping dito, huwag kayong magugulat kung ganito kaaga o mas maaga pa. Actually, mga alas 8 pa nga lang karamihan ng campers dito ay tulog na. Yan ang normal dito sa Camp Ragsak. Paano ba naman napakalamig. Ay, may bagong dating. Hindi ko alam kung saan sila pupwesto. Pero may bagong dating pa. Alas 9 ng gabi. Ayun nga. Napakalamig kasi talaga dito. Na tipong aantukin ka na lang ng maaga. Ngayon nga kami di ba kami nag-set up tong tent, mga gamit. So pagod kami. Galing pa kami biyahe. Pero alam mo yun, hindi ka magugutom kasi tatamarin kang kumilos at magluto. Pero ako ay nagugutom talaga. Kaya susubukan kong magluto ng kung anong meron dito sa amin ngayon. Sayang naman kasi tingnan nyo. Ang aga pa. Tulog na. Samahan nyo ako. Luto tayo. Sa totoo lang, marami talaga kaming dalang baon. Pagkain. Dito pa nga ako. Kaso nga, nagkakatamaran nga talaga magluto. Kasi alam mo yung ang hirap kumilos dito. Sobrang lamig. Yung nanunuot talaga sa balat mo. Kahit na makapal na ako, nararamdaman ko pa rin. Sobra. Ito. Yan yun. Yung mga baong kami. Pwedeng lutuin. Napakarami yan. Kaso nga, ang hirap kumilos. Lalo na magluto. Kasi bukod sa malamig na hangin, malamig na klima, yung tubig dito, napakalamig din. So kung maghuhugas ka ng pinagkainan o kaya bawa yung pagkain ihuhugasan mo bago mo lutuin, isang napakahirap na gawain. Sobrang lamig, pero medyo nagugutom talaga ako kaya hindi mapipigilan ng lamig ang gutom ko. Okay. Tara, dalhin ko to dun. Ngayon papi, ang problema ko naman kung anong lulutuin ko. Dapat unang-una mabilis lang kasi inaantok na rin ako, gusto ko na matulog pero gusto ko muna kumain. So eto kasi, pakita ko sa inyo. Ayan nakita nyo na ba? Meron dito iba pang pagkain pero mas matagal tutuin. Ito mga frozen to mga galing pa sa bahay. Yung yelo natin kompleto pa. Ayun, sa loob yan pa. Actually nandyan na rin yung panghanda namin sa Noche Buena. So kaya medyo goods yan, medyo marami yan. Pero ayoko naman magluto ng matatagalan pa ako. Pang mabilisan lang. So yun na lang siguro. Yung buldak ba yun? Yung mga paborito ng Korean. Sakto yun sa malamig na panahon na ganito. Okay, tara. Ito papi, ano ba namin yung dalawa? Pwede siguro, dalawa. Okay. Ano ba meron dito? Uy, pwede to. Palamigin ko na para bago matulog. Busy kasi si Jansok ngayon Alam niyo ba yung Jansok beer? Yung isa sa mga isang official beer natin. Kaso busy siya ngayon. Maraming masyadong ginagawa. And may order siya. Yung mga kung ano yung gawa niya ngayon. Ubus na. Alam ko, na-order na. So kaya eto muna. Tiis-tiis tayo sa Corona. Wala. Mas masarap yun actually. Ano siya Pale ale ba? Hindi pale ale yung lagi kong no-order doon kay Papi. Yung Fat Boys Can Run. Kalimutan ko anong tawag na beer yun Pero hindi siya IPA kasi matapang yung IPA. Pero basta yun. Wala tayo ngayon nun. So eto. Okay. Masyadong madaling. Bubuksan ko na siguro yung ilaw na lang dito habang luluto tayo para mas mapabilis. Let there be light. Eto muna. Makita ayan, medyo mas maliwanag na. Ito pang isa. Okay, so kung yun ang lulutuin natin, unang kailangan natin takore. Siyempre kailangan painit ng tubig at siyempre tubig. Ito kasing initan natin ng tubig na to 2-in-1 siya. Pwede siyang lutuan ng soup. Ay, tanggal.
Ito nga pala ay captain stag na initan ng tubig at lutuan ng soup. Tanggalin mo lang itong dito, yung handle niya. So kung gusto mong gawing lutuan ng soup, o kaya ng mga sarsa, o mga sausawan, ito lang. Baliktarin mo lang siya. So parang ganyan siya, parang handle siya naman yan. Ngayon kung gusto mong gawin siyang takori, ganito, baliktad na side. Tapos screw mo yan dito. Ito nga pala alam ko made in Japan to, itong captain stag. So matibay talaga siya, pang matagalan na gamit. Tanggalan natin yung takip, yung tubig. Tayo ng tubig dito. Hindi na rin mahirap kumuha ng tubig. Dito na lang. Ayan. Ano lang siya, papi. Automatic na siya na nagdi-dispense ng tubig dyan. Yung tubig is galing sa ilalim. Sa tubigan natin na malaki. Then may hose siya. Then ito, charge lang. Every time na kukuha ng tubig, dito na lang. Okay na to. Goods na. Lamig, lalo lumalamig. Ko. Abang lumalalim ang gabi, lalo lumalamig. Isa pang maganda dito, yung lutuan natin, nandito na rin mismo sa table. By the way, ang tawag sa table na ganito, sa mga hindi nakakaalam, ito ay tinatawag na IGT table. Kalimutan ko yung ibig sabihin, bukas update ko kayo kung anong ibig sabihin ng IGT. Ito ay dinevelop ng mga Japanese. So nag-originate ang pangalan, unang-una yung pangalan niya na IGT is galing sa Japan. Ang mga Japanese na nag-umpisa na hanggang gumawa na ng iba't ibang brand, gumawa na ng mga sarili-sarili ng version nitong tinatawag na IGT table. So kompleto na yan, nakikita nyo. Dito na yung natin lutuan, yung kalan. Kung makikita nyo sa unang tingin, flat lang siya, diba? Kasi lamesa lang talaga siya. Ayan. So, flat lang yan. Meron yung mga nakatagong functions. Okay, unang-una yung nakita natin na yun, yung water dispenser. So ayan, unang-una. Then itong mga ibang nakalagay dito is ito, tea box tray talaga to. Tray talaga siya ng mga tea, pero nilalagyan namin ng kung ano-anong mga gamit pang kusina na para nandiyan lang lahat, di ba? Pag kailangan mo. Pero ito, same as with that, pero mas malalim siya. Ayan, mas malalim siya. Then para siyang mesh type. Kaya mas malalim siya. Itong isa, nandito yung mga utensils, mga kutsara, pang sandok, kutsilyo. Ayan, by the way nga pala, pakita ko sa inyo yung kutsilyo na to. Itong kutsilyo na to gawang lokal to, pero magandang klase. Dito rin to galing sa La Trinidad banda, kila Hanyan Blades. Shoutout sa inyo, Hanyan Blades. Kay Sir Inky. Ayan o, kita nyo, napakatalim na to. Ito ay alam ko repurpose na saw blade, mill saw blade, tama ba tawag? So alam mo yung mga ginagamit ng mga nagtotroso, tapos pinapangkat nila ng mga malalaking kahoy. So ito yun, ito yung bakal na yun. So napakatibay nito. Ito ay kitchen knife na, nirepurpose nila as a kitchen knife. Alam ko carbon steel yan which is harder than stainless. And ito, isa pa, alam ko dito is pang sibak ng kahoy. Ito ay camp knife talaga, gawa rin ng Hanyan Blades. Kikita nyo sila sa Facebook. And medyo madumi siya, mapapansin mo, kasi yun ang isa sa disadvantage niya. Although carbon steel siya at mas matibay siya sa stainless, mas prone naman siyang magkalawang. So kailangan mas iniingatan siya, pero mas matibay ito. Kasi nakikita ko to yung mga post nila, yung mga post ni Hanyan, nakikita ko minsan pinapang nila to ng pako. Pinapamputol nila ng pako para lang hindi naman normal na ginagawa nila yun, para lang ipakita kung gaano katibay ang carbon steel. So paraan ng pag-aalaga nito is tuwing gagamitin mo, hugasan mo agad, then papatuyuin mo, then lalagyan mo ng oil. Okay, usually hindi ko alam kung anong oil mismo, pero ni-research ko kasi mura lang naman yung camellia oil. Ang tawag is camellia oil, ginagamit ng mga Japanese na para maproteksyonan, magkaroon ng coating to. Manipis lang nilalagay nila dyan, magkaroon ng coating to, at hindi basta-basta kalawangin habang nasa storage. Yan, nasa Kydex sheet siya. Kydex ang tawag sa materialis nito. Okay, maganda, useful sa lalo pag nagka-camping. Gagamitin ko to bukas pang sibak ng kahoy. Okay, let's go.
Ay, balik tayo dito sa IGT. Dito nga tayo magluluto. Ito ang ating kalan. Ayan. Doon sa mga matagal na nagka-camping madalas, nakikita nyo to sa mga Korean. Ginagamit kadalasan ng mga Korean kasi itong design na to is Korean design. Gustuhan ko siya kasi nang una, nasa IGT table na siya, built-in na siya dito. Natatanggal naman to pag ililigpit mo. Isa sa mga nagustuhan ko is yung design niya. Palubog siyang gano'n, no? Makikita mo. Palubog siyang ganun. Usually kasi katulad dito sa ragsak, mahangin kapag nagluto ka minsan is mahirap magluto dahil hinahangin yung apoy. So medyo mahirap makaluto. So ito, since pailalim siya, kanyan, hindi siya basta-bastang nagagalaw ng hangin kahit malakas pa. And bukod sa pailalim siya, meron pa siya nitong pang cover ng hangin. Powered ito ng butane na nandun sa ilalim. Butane lang naman ang ginagamit ko dyan. Buksan natin. So the way na buksan yan is ganito. Sana gumana. Meron siyang starter actually. Igniter pala rather. Ito sa ilalim, meron siyang knob dito sa ilalim. Pipihitin mo. Ayan na. Pag may narinig mo na yung sumisirit na yun, ibig sabihin okay, ayaw. Kasi malamig nga. Ito kadalasan problema ng mga kalan. Kapag malamig, mahirap siya sindihan. Kuha ako ng lighter. Siyempre, saan pa ba tayo kukuha ng lighter? Kundi dito sa ating table. Nandito na lahat. Nakikita ko na siya agad. Ayun o. Ito ang ating McDonald's lighter. Try uli natin Okay. Ito pa yata yung pinakamahinang setting. Ilalagay ko na to. Ayan. Okay, ito na. Hintay na lang natin yan na kumulo. Goods, di ba? Napaka-convenient ng IGT table. Okay, so kumukulo na siya, yan narinig nyo. Lagay na natin yung noodles. Mukhang kailangan ko pa pakuluin to kasi itong tipo ng noodles na to talaga niluluto dapat, hindi lang siya katulad ng mga cup noodles. Ang alam ko ang dami pala to, hindi pala ito katulad ng laki nila. Ito madami siya, so siguro isa na lang. Yun lang sabi ni tita moms nyo sa maanghang kasi. Dahil nga maanghang to, mas okay na lagyan namin ng konting sabaw kasi dapat talaga wala siyang sabaw. Para siyang pansit. Yung pansit na walang sabaw dapat. Pero sobrang anghang kailangan, mas gusto niya may sabaw. Wala naman akong problema sa maanghang. Umangata ako ng sili. Pero ayan, lagay natin dyan. Kuha tayo ng tinidor. Saan pa ba tayo kuha? Dito. Siyempre IGT, di ba? Ako po. Shoutout sa mga budol na dyan. Yung link nandiyan lang sa description. Okay. Mas malamig isa na lang naluto ko kasi marami pala siya. Hindi siya katulad ng wala namang kaanghang-anghang to. Sa'yo na kaya. Kagising lang namin. Sinulit ang bakasyon. Kaya, ano nga bang pangalan mo? Jeff po. Kuya Jeff. Ay, ayun, si Kuya Jeff. Wala kasi si Ate Jolly. Nagbakasyon yata. Dito, papi, makakahiram tayo ng duyan kay Kuya kasi ditong sa ragsak. Meron ditong ginagamit na duyan. Bali, siya yung parang bakal na sa'yo syempre yung duyan sa'yo mismo, pero yung bakal dito meron sila dito. 27 pa po si Ate Jolly yata. 27 pa. Yung mga kasama kami pero sa pa sila 27 mismo. Dito naman sila mag-New Year. Opo.
Ayun. Ito yung ano papi, Sunset Ridge. Nandito nakapwesto pala yung duyan. Ayun yung duyan oh. Ayan. Ay, bubuhatin namin. Sige. Ayan. Ayan oh. Tabi ko yung duyan. So, ang dami na rin pala dito. Puno dito. Nakapwesto dito. Ayan. Dito natin ipapwesto yung duyan papi. Ayan. Di ba saktong-sakto yung pwesto dyan. Papi, tanghali na kami nagising. Ngayon lang yata kami nagising ng ano, ng lagpas alas 10 na ng umaga sa camp. 10:30 na yata yun. Sarap kasi ng tulog namin eh. Grabe yung ulap po. Ayan o. Sinara lahat namin ng bintana dyan. Tapos dito sa labas, ano, sobrang lamig. Kaya ang sarap ng tulog. Alas 10 na pala. Dami na malayan. Pero ayan, nagkasayang na si Tita Mams nyo. Oras na. Alas 12 na ng tanghali. Pero preskong presko dito sa pwesto namin, no? Malilim. Dami kasing pine tree dyan. Ayan, oh. Kita nyo yung ulap. Ang bilis nung andar ng ulap, tas ang baba lang niya. Parang ang baba lang ng ulap. Tapos ang presko ng hangin, ang lamig ng hangin. Problema lang dun banda talaga. Dun banda sa bandang Sunset Ridge, kabilang side. Sobrang init dun. Wala kasi masyadong puno. Yung dulong-dulong yun. Habang ghihintay ng pagkain, dito muna tayo. Ayan siya. Ayan yung likod ko. Yan na ridge na yan eh. Yung likod. Tapos may view dyan. Doon yung sunset, doon banda. Ito na pala yung duyan na iniram natin kay kuya kanina. Yan yung bakal. Itong duyan mismo, dala na natin to. Kinabit lang natin dyan, nakatali lang. May kapitbahay nga pala tayo kahapon. Kagabi pala, dumating sila kagabi yan. Tapos yung isa dun sa kabilang side, kagabi, meron pang tao dyan. Kahapon, dumating sila. Pero umuwi din, parang natulog lang talaga sila. Then, umalis na. Grabe tulog naman sa amin eh. Ito nga pala yung ayos natin dito sa loob. Inayos pero makalat. Ayan, kumakalat na. Dahil sa mga gamit. Ayan o. Ayan. Meron tayong maliit na Christmas tree. Galing to kay kay Hieronymos, kay Lani. Ginawa ni Lani. Ayan o. Talagang kinamay niya yan. Ginawa niya yan ng kamay. Itong mga bawat hibla na yan, iniisa-isa yan din, idinikit dito para mabuo siya. Ayan, tas may ilaw pa yan o. Ayan o. Ayan. Diba? Ang ganda. Thank you ulit sa Hieronymos, kay Jeric and Lani. Yung gawa niya. Ito yung mga ilaw natin maliliit. Ito nakakatuwa tong lampshade na to eh. Sobrang cozy niya kapag gabi sinindihan mo. May amber na ilaw dun sa loob. Goal zero yung type ng ilaw. Tulog na tulog tong bata oh. Sarap kasi, tingnan mo ito yung carpet na to. Carpet yan, makapal. Sarap sa paa, lambot. Sami, wake up na anak, wake up na. Yun ang may oras oh. Gising na. Ito yung kama natin. Actually halos buong set to kudi ang gamit natin. Itong sofa, kudi din to. Galing ito kay Master DK. Nabili ko yan kay Master DK. Ito kila Hieronymos ulit. Itong kama, kudi din to. Kudi din tong kama na to. Yung mga unan natin. Sarap gamitin ng unan na to. Ay ba siya, ang lambot dito sa ibabaw. Kasi hindi siya nawawala ng hangin basta-basta. Tapos ito yung mga natin, power stations. Meron tayong EcoFlow 3 at Bulweti. Para hindi sila mag-away. At parehas meron. Hapon na anak. Kala siguro nito nasa bahay kami. Kasi sarap kasi talaga matulog dito sa tent na to. Ayan.
Ito yung ulam natin ngayong tanghali. Ano tawag dyan? Beef kansi. Pure Foods na beef kansi. Hindi ko alam kung ano to. Kung anong pagkain to. Kung anong luto. Ngayon pa lang din na makakatikim yan. Mix daw na parang sinigang. So, luto na yan, no? Ayun yan, nilalagyan ng gulay. Wala tayong nabiling gulay. Meron! Pang bulalo. Magbulalo nga pala tayo, no? Magkaiba pala yan. Alas 3 ng hapon at tuluyan talaga tayo pinagbigyan ng fog. Tignan nyo. Ang kapal ng fog. Actually, mga alas 2 pa ito o alauna nag-umpisa. Dito kasi sa part na to ng La Trinidad, sa dinami namin ng punta namin dito, talagang walang sablay na dumaraan ang fog. Mag-umpisa ng alas 12 ng tanghali. So ngayon alas 3. So mga 2 o 3 oras na siyang dire-diretsyong dumadaan dito. Pakita ko pa sa inyo yung iba pang parte dito na may fog. Eto, papi. Kapal ng fog, ano? Kapal ng fog. Marami na rin palang bagong campers dito na dumating kagabi o kahapon. Tingnan mo, papi. Kapag ka walang fog dyan, yung part na yan, kitang-kita mo yung parte ng La Trinidad, yung mga kabahayan doon. Pero dahil sa sobrang kapal ng fog, ayan, ito yung daanan, papunta doon sa baba. Daanan natin yung bandang tent pitching part. Pero ito yung pababa, papunta doon sa Sunset Ridge, doon sa bandang dulo ng campsite. Ito yung part na may overlooking din kita banda yung La Union doon, malayong malayo. Pero sa sobrang kapal ng fog talagang wala kang makita doon sa bandang malayo. Dito tayo sa tent pitching. Wala na yung mga naka-pitch dito kahapon, pero may mga bagong dating. Ayan, ito mga parang bagong dating to bagong setup sila kahapon. Ito yun, may nag-aayos pa. Maraming sigurado naman ako maraming magpapasko dito. Itong mga to tingin ko hindi naman ito nagpipitch para lang mamaya-maya uuwi na. Ngayon kasi is kita ba? 24 na. Okay, December 24. So bisperas ng Pasko. So malamang sa malamang ito dito na rin sila magpapasko katulad natin. Itong marami na to. Ayan. Nai-imagine ko na mamaya yung mga bandang gabi o siguro mga 6 to 7. Na-imagine ko na yung amoy ng Pasko, 'di ba? Kasi ganun madalas. Kasi 'di ba, ganun madalas kapag kapaskuhan yung mga bawat bahay, maraming handa, nagluluto, 'di ba? Amoy mo yung mga lutuing bahay na pang Noche Buena. Grabe yung fog. Sarap dito, papi. Kita nyo dito. Naghahanda na, di ba? Anong ganda ilagay ito? Uy! Hindi pa pala nakaano. Mali. Yan. Yan pala siya. Pero may ilaw dito mamaya Hindi pa kita yan. Maano naman yung ilaw niya, mahina Walang makikita dyan. Wala pa pala tayong kahoy tsaka uling. Mag-iihaw ako ng liempo. Pero ito may uling dito pero konti lang. Grabe, nakakatuwa yung mga campers naghahanda talaga ng lamesa nila para sa Noche Buena. Ayun, nakikita ko sa malayo yun sa baba. Ang ganda ng arrangement ng lamesa nila. Kita nyo naman yung sa amin, simple lang, ganun yung paghahanda. Dito rin, ito, mga ngapit bahay tayo dito. Tingnan natin yung ayos ni Papi. Grabe naman Ganda naman ng ayos ng lamesa, talagang pang Noche Buena May flowers. Di ba? Nakakatuwa nga kasi pati sila dun sa baba ganun din, may mga bula-bulaklak yung lamesa. Talagang naka-arrange talaga yung lamesa. Ganda, di ba? Di ba? Yan ang Christmas talaga. Nakakatawa yung mga lamesa ng mga campers. Maski doon sa kabilang side, itong mga to. Lahat ng lamesa nila may naka-arrange sa lamesa. Kaya nakakatuwa. Talagang Paskong Pasko. Dun sa side na yun gusto kong tingnan kaso nakakaya na dun natin kilala yung mga nandun. Lahat ng mga lamesa nila nakaayos pati yung dun sa baba. May mga bulaklak pa nga, tapos
Oo, pati doon. May mga bulaklak tsaka mga dahon ng pine tree. At talaga namang mas lumamig pa ngayon kumpara kanina. So yung gagawin ko, gagawa ako ng bonfire. First time ko actually gagawin to. Galing sa tagal-tagal ko na nagkakampi, ngayon ko lang gagawin tong pagbo-bonfire. May kahoy kami dyan galing sa ragsak. So tatry kong gumawa ng bonfire. At doon na rin tayo mag-iiyaw. Okay, samahan nyo ako. Tara! Papi, sa hindi inaasahang pagkakataon, meron tayong naging kapitbahay dito na taga Tarakam, Sir Gary. Hello! Sige, tagal-tagal. Ngayon na kami nakita. Oo. Kaya pinagsasaluhan namin tong bonfire, yung kaninang ginagawa natin, di ba? Sarap din. Lamig kasi, kaya saktong-sakto yung bonfire at binigyan pa niya ako ng may beer pang kasama, di ba? Tarakam! Oo. Nakakabigla, naggulat ako eh. Kasi nung sa setup ka doon, nakatalikod ka, nagbukas ka ng pinto. Uy, Tarakam shirt to. Tapos yung una, yung club moto. Nakita ko, Sir Basti, shoutout sa'yo. Nakita ko, uy, club moto yun ah. Tapos nung tumalikod ka, yun na lalong kitang-kita, yung Tarakam. Shoutout sa mga taga Tarakam dyan. Sila Papa Ray, Tarakam tayo. sila Buddy, Billy, Master DK. Wow. Init eh. Sarap Kaya, mag-camping. kaya pag kayo, minsan pag nakita nyo kami, huwag kayong malihiyang mag-approach kasi magiinuman tayo. Matik yan. Ba, hindi, konting lang, salo-salo na ganyan, di ba? Tsaka naman, may cost naman ng celebration ngayon, Pasko ngayon, Bisperas ngayon. Ba, Merry Christmas nga. Merry Christmas, Merry Christmas, di ba? Oh, ayun tandaan nyo Ayan yung simpleng handa namin, di ba? Yan lang naman yun. Hindi naman importante minsan yung yung marami tsaka magarbo. Basta yung sama-sama lang, di ba? Yeah, isusuot ko nga to para pagpipicture kami. Kain tayo! Tara! November 25 at ngayon ang araw ng Kapaskuhan. December 25 at ngayon yung araw ng Kapaskuhan. Ngayon nag-aalmusal kami, almusal slash tanghalian. Ito yung tira sa nung kagabi, nung Bisperas ng Noche Buena. Yan, di ba? Pwede pa. Buti nga kasya dun sa ulan yung yung sauce niya. Di ba? Pwede pa. Hello, anak. Morning. Good morning. Kain tayo. Stress pasado. Oras ng siesta at nag-uulan. Pero hindi naman yung sobrang lakas na ulan. Dami nang umuwi na campers, yung mga nakasabay natin. Dami nang umuwi.
Pero mas marami yung bagong dating. May nakausap akong iba, may iba taga QC pa, iba taga Valenzuela. So bale, naging alis nila is December 25 talaga, araw mismo ng Pasko. So doon muna sila nag-Noche Buena sa bahay nila. Hoy Papi, hoy si Papi Kari, tara kape muna tayo dito, saglit. Pakabutan tayo ng ulan doon eh, mulan. Ano bang mo, balak mong bilhin doon? Ikaw, ano bang bilong doon? Bibili ko lotion doon, maliit. Oh, sige. Ako sure ako na bibili ako ng uling doon. Merong uling doon eh. Dati napunta ako. Tsaka kung ano pang pwede. Makabili ng coke. Di pa kami Malayo nag-coke eh. Ha? Malayo. Ready ka na ba sa adventure? Yun lang. Hindi naman ganun kalayo. Hmm. Kaya naman nating puntaan. Okay. Katulad ng naipangako kay Sir Gary, papasyal ko siya doon sa tindahan. Tara. Tawagin natin si Sir Gary. Tara na. Nagpaalam ka na ba? Okay na. Dati nasama ko na si Utol dyan sa tindahan. Nakita kasi namin tong may sign dito. Ewan ko lang kung nandiyan pa yung sign. Saan na ba yun? Naku, nawala na yung sign na. Dito ba o doon? Hindi, dito. Dati kasi, dito meron ditong parang nakalagay na poste. Tapos nakalagay store doon. Tara, tingnan natin. Dito yung daan. Baka madulas kasi umulan eh. Wow, improving ang daan dito oh. Dati kasi maano to eh, magulo. Maraming butas-butas. Ayan, dito. Pero kita mo naman, daanan talaga siya, 'di ba? May patwalk eh. Ay, ito yung pababa. Sir? Oh, dito yung pababa diyan. Doon lang yung tindahan oh. Ngayon, maraming hindi nakakaalam nitong tindahan na to. Kaya papakita ko ulit. Buti nga nag-improve. Dati hindi ganyan yan. Medyo umayos yung patwalk. Oh, dito na tayo sa sementado. Ay, mahirapan. Ito yung magandang view nung huli kaming pumunta dito sa baba. Ayan oh, mafag yan. Imagine mo, mafag yan oh. Si nga pala Papi, si Sir Gary ng Taracamp. Naakay natin dito. ito, ginagawa pa to nung dumaan kami. Ngayon, tapos na oh. Ganda, di ba? Yan ang goals. Tingnan mo naman oh. Ang ganda, ang laki pa ng parking oh. Ganda, di ba? Nung ginagawa pa lang yan, sabi ko maganda tong bahay na to. Bakasyonan niya. Di ba? Sobrang sikip ng daan. Ito na kasi yung bagong daan, Papi. Yan ito. Nakikita mo yan. Dati hindi dito yung daan, dun sa kabila. Nakikita nyo naman sa isang upload natin. Doon, yung lumang daan. Ito, ayun na. Ayun yung tindahan, oh. Pines Hill. Ito na yung tindahan, Papi. Kakanan ka lang. Pagkatapos ng magandang bahay na yun, ito. Parang hindi tindahan, Hindi mo makikita kasi agad eh. Oh, di ba? Ito na. Ay, ito na. Kita mo naman. Ito ang tagong tindahan sa Ragsak. Oh, di ba? May tuyo pa oh. Oh, di ba? Yung talaga yung punteriya ko nung dati yung tuyo, pero ngayon bibili uli ako. Oh, silipin mo. Okay na. Okay na. Ikaw na. Di ba? Ate, ako uli, kung naalala mo ako. Nung ilang buwan pa yun, Meron pa ba kayong kahoy? Wala na. hindi nakakuha sila kay. Uling. Wala. Wala rin. Ikaw, ano nang hinahanap mo ba? May lotion kayo maliit? Wala. Wala rin. Wala rin. Oo. Ano bibili natin dito? Beer. Meron sila Red Doors, ayun no. Meron Ikaw? pa. Hindi, Meron. may ano ka doon? Oo, meron akong dala. Oo. Pero kung sakali, ang mga hard nyo ate, may Alfonso rin sila oh. Kita ba? Ayun oh. Dalawa lang. Parang gusto ko ng tuyo. Ito yung Isa lang. Isang balot lang. Ayan, parang almusal bukas. 35 po. Bigas ate, meron din ngayon, di ba? Oh, di ba? Hasmin namin, 58. Yung premium is 50. Oh, meron din silang bigas dito. Yung Jasmine, saka Japonica is 58. Yung isang variant, Coco Pandan yata yung 50 ang kilo. Uy, may ano oh. Patatas ba yun? Uy, may gulay. Sa karipon mo lang. Naghanap sana ako ng uling eh. Sayang, wala. Oo. Tsaka ng kahoy. Pero meron kayo no? Hindi lang nakakuha ngayon. Hindi lang ako nakakuha ngayon. Thank you ate. Ikaw, baka may sakaling may bibiling ka? Wala. Oo nga, meron pa. Sige, thank you ate ha. Thank you, Merry Christmas. Merry Christmas po. Sawi. Walang lotion. Walang maliit lang. Eto. Pagod dito. Ito na yung paakyat. So yun ha. Yun uli yung tindahan. Meron daw silang uling talaga tsaka kahoy. Kaso hindi nakakuha ngayon.
Ito ang catch. Oh, ano na? Yari ako sa buong tarakam nito, pinagod ko si Sargari. Lapit lang naman. Karit kasi. Ayan. Ito yung pinanggalingan natin, okay? Yan. Yun lang talaga. Pabalik. Nakakapagod. Ano masasabi mo, Sir Gary? Mahirap na masarap. Grabe. Tarik talaga. Parang 30 degree oh. Ganun ka ano, Ito ang nabili namin, oh. tuyo. Tuyo. Wala rin. Wala rin yung beer na ay alay ano, bibili natin na lotion, wala rin. Wala rin. Wala rin yung uling at kahoy. Eh di wala. Di wala. Rabat na tayo start. Ganito yung vibes ngayon sa Ragsak. Super lamig. Yung buong lugar pupuno na halos ng fog dun sa part na yun sa bandang baba. Tingnan ko kung makikita nyo. May mga nagkakasiyahan dun. Super lamig ngayon. Punong-puno ng fog yung buong campsite. Si Sir Gary nga pala, wala ngayon sa upuan niya kasi kakain daw muna sila ng family niya dun sa kabilang side. Si Tita Mams niya naman, ayan oh, pa-chill-chill lang dyan. Lamig eh. Ang lamig eh. So ito yung last night namin dito sa Ragsak. Bukas magche-check out na kami. Kaya medyo sinusulit na namin. Pero ano nga pinag-uusapan na namin kung kailan yung balik namin. Thank you nga pala sa Camp Ragsak, kila Ma'am Annie, Sir Boyet, sa pag-accommodate sa amin. Binigyan pa nga kami ng kahoy. Ayun oh. Actually bumili kami pero binigyan kami ng extra na kahoy. Kaya sobrang thank you po sa inyo. Talaga napakalamig dito, sobrang useful ng mga kahoy na binigay nila. Although yung iba basa, medyo basa. Siguro kasi sa sobrang lamig at sobrang hamog, yung iba nabasa na. Pero okay naman, medyo matagal namin pinaapoy ito. Ayan, si Sir Gary, pinaapoy namin yan ng goods naman, napatuyo namin dahil sa init ng apoy. Maya siguro matutulog na kami. Ubusin lang namin to kung kaya pa po. Pero mukhang kaya naman kasi wala talagang tama itong whiskey. Kasi sobrang lamig. Sobrang halukip-kip na ako dito kasi ang lamig. Nihintay lang namin tong magbaga itong apoy at magbalak ko mag-ihaw ng ihawin namin yung Hungarian. May Hungarian sausage ako dyan na dala na baon natin. So yun yung uulamin namin. Then papapakin namin mamaya ni Sir Gary. Pulutan. Ayan.